Ang paglisan ng mga Israelita sa Ehipto. The Exodus. The Story of Moses. Episode 5. Bible Stories Series 25. Exodus 12 chapter 12 verses 31 to 51. Mula sa Magandang Balita Biblia. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh, tulad ng hinihiling niyo. Dalhin na niyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din niyo ako." Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito." Kaya, binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa, nialisin sa sisidlan, pinasa nila yon at umalis. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto, at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot, humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila, marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto, wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto, kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa, bawal kumain ito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili nyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tuli na. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito, at huwag ding babaliin kahit isang buto." Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo, na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki, bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na yon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kani-kanilang lipi. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. 3 importanteng tanong. 1. Ano-ano ang mga hiningi ng mga Israelita sa mga kapitbahay na Ehipsyo? 2. Saan nagpunta ang mga Israelita mula sa Rameses? 3. Ilan lahat ang mga Israelita nang umalis sa Ehipto, at ilang taon sila nanirahan sa Ehipto? Comment your answer down below. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito.
Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.